Ngayong araw ay nawawala ang aking rabbit. Grabe yung sakripisyo ko para makita lang siya. Meron nga pala akong trade tapos yung kulungan ginawa ko ng kulungan ng aso. Grabe yung kinalabasan. Isang pinagpalang gabi na naman, meron akong trade. Bago ang lahat, maraming salamat sa kalabasa, pansit, pati sa ulam. Ops, teka lang, bibilisan ko lang. Nandito na nga ako sa Southville 1, dito sa may lakeside. Nakita ko yung rabbit, grabe, bigla ako na-excite. Nagsisimula pa lang siya na mag-alaga ng isda. Kaya ayun pa lang ang akin nakita. Pinakita niya nga pala sa akin ng kanyang rabbit. Sa akin pala guys, sobrang bait at hindi naman makulit. Basta favorite daw nila pumunta sa mga gilid-gilid. Kinabukasan, nagulat ako sa akin napansin. Grabe yung pintuan. Kaya pala nilang alisin. Akala ko nga dalawa yung nawawala, na dito pala yung isa sa ilalim. Bale kulay puti na lang ang aking hanapin. Blackie, diyan ka muna, hanapin ko muna si Whitey. Ipapahanap natin sa alaga akong kalapati. Subalit meron ako nakita sa ilalim at aking sinumpusa pala. May nakapagsabi nga pala sa akin yung rabbit ko nagbumukbang ng mga bulaklak. Naku, lagot tayo dyan, ayan ang pinakamasamang balak. Ilan pa naman yan? Nandito. Ba? After 1 year ay bumalik na sa kulungan. Ano yan, kalapate? Ang bilis naman bumatcher, wala ka pa sa kalahati. Temporary ay lalagyan natin ng kawat. Ito yung plano ko na ipapatupad. Itong kulungan ay magiging kulungan ni Ash doon sa CR. Tapos yung rabbit ay wag doon mga katampi kasi wala pa siyang ORCR. Nandito ako sa mini aviary para maghanap ng bakante. Dating meeting place nga pala yan ng aking mga kalapate. Ito nga pala yung kukunin natin, yung buo na. Tapos napansin ko yung kalapate ko may gorter pa. Sinukat ko na nga ang aking mga rabbit upang kasya dito sa kabilang kulungan. Mukhang kasya naman, hindi ko na kailangan na mahabang sukatan. Mismong rabbit na nga yung nagpatunay na kasya dyan. O diba si Whitey kay cool. Tapos ito si Blackie, kulang ata to sa parang gutom na sila mga katampi. Ito nga pala yung kulungan na iwawalisin natin. Kasi kung gagawa pa tayo ng kulungan, napakahirap gawin. After 1 year ay ito na nga pala sila. Mag-asawa nga pala ito at yung nag-iisang anak. Tapos yung kulungan nila ay gagawin kong kulungan ng aking anak. Si Ashlong po yung mga katampi. Napaisip nga ako baka gawing bahay-bahayan ni Tampo. Aalis na nga kami at kinuha ko nga itong sombrero. Pati yung certificate ay dadaling ko. Si Don David nga pala kasama namin. Siya nga pala, ipalo nyo nga pala siya. Siya nga pala si Ashlong para matamlay na. After 1 year ulit, dito nga kami sa doktor niya. Ang dami namang year, tatanda tayo ng mabilis niyan. At kaagad ko silang pinagbuksan at iniwan namin yung step-in sa labas. Sumunod lang kami dahil yung unang pumasok ay nakapaa din. Buti nga hindi nakamedyas. Pumili nga ako ng pedigree na mag-a-agree ang ating aso. Kaya naman, chicken yung pinili ko. Dito nga ay check up yung aming aso. Baka kasi meron pang mga pulgas. Kapag meron pa daw ay papagalitan ako. Papainumin ako ng sinabawan medyas. Syempre, charot lang at uuwi na nga kami sa aming bahay. Magiging matamlay nga pala si Ashlong. Hay, subalit eh hindi pala mga katampi, ang tako nga ni Ashlong dito. Dahil dyan napa-order yung misis ko, siguro mga 10. Grabe guys, sobrang dami nun, hindi kaya mapapanis yan. Di bali na, balik tayo sa kwento ng kanyang kulungan. Montage! Tinitigan ko, nalapitan ko.